Assalamualaikum, Piyari Huzur. Waalaikumsalam. Huzur, ilang beses ninyong nabanggit na ang salat ay isang napakahalagang bahagi ng Islam. Ang tanong ko po ay, may mga pamamaraan o estratehiya po ba upang lubos nating maituon ang ating pansin sa salat? Paano po natin mapapanatili ang pagsagawa ng salat ng nasa tamang oras at hindi tayo maging tamad sa pagsagawa nito? Ano ang dahilan kung bakit natin kailangan magsagawa ng salat? Ito ba ay para lamang sa ating sariling kapakinabangan? May dalawang aspeto ang isang tao. Una, kapag nais niyang makamit ang isang bagay, siya ay magsisikap upang makuha ito. Ikalawa, kung may pagmamahal siya sa isang tao, gagawin niya ang anumang kinakailangan upang makuha ang pagmamahal ng taong iyon. Halimbawa, kapag ang isang tao ay sumusunod sa mga utos ng kanyang mga magulang, hindi niya ito ginagawa upang makakuha ng pera, damit o pagkain mula sa kanyang ina sa gabi. Kahit hindi niya ipakita ang kanyang pagmamahal, patuloy pa rin siyang aalagaan ng kanyang ina. Ngunit dahil mahal niya ang kanyang ina at ama, sinusunod niya sila bilang pagpakita ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Sa parehong paraan, sinabi ng Allah Ta'ala na dapat siyang mahalin ng higit kaysa ating mga magulang. Dapat nating ibigin ng Allah Ta'ala ng higit pa sa ating mga magulang. Kapag mahal mo ang Allah Ta'ala, natural lamang na gugustuhin mong sumamba sa Kanya. Isipin mo ang tungkol sa pagsamba at bibigyan pansin mo ang pagsasagawa ng salat. Sapagkat sinabi ng Allah Ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jin at tao kundi upang sambahin nila ako. Ipinahayag ng Allah Ta'ala na wala siyang nakukuhang benepisyo mula sa ating pagsamba. Sa katunayan, tayo ang nakikinabang dito. Hindi nangangailangan ng Allah Ta'ala ng anuman mula sa ating pagsamba. Sa halip tayo ang pinagkakalooban ng gantimpala. At sa pamamagitan ng ating munting pagsisikap, ibibigay niya sa atin ang mas higit pang gantimpala. Hindi lamang sa mundong ito, kundi pati na rin sa kabilang buhay. Kung may sa puso mo ito, na nilikha tayo ng Allah, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng biyaya, binigyan niya tayo ng panustos, pinagkalooban niya tayo ng mga magulang na tumutugon sa ating mga pangangailangan, pinag-aral niya tayo, binigyan niya tayo ng oportunidad na makapag-aral sa ibang bansa, pinagpala niya tayo ng magandang trabaho. Kung maisip mong lahat ng ito, dapat mo siyang pasalamatan. Sinabi ng Allah Ta'ala, kung kayo ay magpapasalamat, tunay na daragdagan ko pa ang aking biyaya sa inyo. Kaya kung ikaw ay nagpapasalamat, dapat mo itong ipakita. At paano mo ito ipapakita? Sinabi ng Allah Ta'ala na dapat tayong lumapit sa Kanya 5 beses sa isang araw sa pamamagitan ng salat. Lumapit ka sa Kanya 5 beses sa isang araw at palalakasin niya ang iyong pasasalamat at ipagkaloob niya ang Kanyang mga biyaya ng higit pa sa dati. Dapat mong paunlarin ang iyong pananaw sa ganitong antas na dapat mahalin natin ang Allah Ta'ala. Kapag minahal natin siya, natural lamang nagugustuhin natin sumamba sa Kanya. Sinabi ng Hazrat Masih Maud a.s. na kung isasagawa mo ang salat ng may pagmamadali at bilang isang tungkulin lamang, hindi ito tinatanggap ng Allah Ta'ala. Ipinahayag sa banal na Quran na ang salat ng mga taong hindi tinutupad ang tunay na kahulugan at karapatan nito ay ibabalik lamang itapon sa kanila. Isa sa mga dahilan nito ay ang hindi pagtupad sa mga karapatan ng iba at ang isa pa ay ang pagiging tamad sa pagsagawa ng salat. Kung ang isang tao ay tumatayo para magsagawa ng salat ngunit itinuturing niya itong pabigat o ginagawa lamang niya ito dahil inutusan siya ng kanyang ina o kanyang ama o ginagawa niya ito dahil may pagpupulong ng khuddam kaya nagkataong naroon siya para sa Maghrib at Isya, kung ginagawa niya ang salat bilang isang tungkulin lamang, hindi ito tunay na pagsamba. Sa halip, dapat nating itanim sa ating puso ang pagmamahal sa Allah Ta'ala. Kapag ginawa natin ito, makakahanap tayo ng tunay na kasiyahan sa pagsagawa ng salat. Sinabi ng Allah Ta'ala, paunlarin ninyo ang inyong pagmamahal sa akin, higit pa sa pagmamahal ninyo sa inyong mga magulang. Dahil dito, dapat tayong palaging humingi ng kapatawaran at taimtim na manalangin sa ating salat. O Allah, ipagkaloob mo sa akin ang tunay na pagmamahal sa iyo. Sa ganitong paraan lamang magiging tunay na mu'min ang isang tao.